Nasa ating po linya ngayon si former Dean ng Ateneo School of Government and dati rin siya po ay isa sa mga appointee ng Permanent Court of Arbitration, isa rin pong international law expert, si Dean Tony Lavinia. Dean, maganda umaga po. Magandang umaga, Ted. Good to hear from you again. Thank you. Good to talk to you. Salamat sa panahon. Dean, una po sa lahat, mayroon pong ilan na nagsasabi na may mga mali doon po sa process na pinagdaanan po sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte hanggat sa siya po ay nasa eroplano nga ngayon papunta po ng The Hague. Yun daw pong unang mali sinasabi ng ilan ay dapat daw po meron muna tayong extradition treaty doon po sa bansang pupuntahan niya. Pangalawa, dapat daw po dumaan muna sa isang korte dito, yung arrest warrant ng ICC para sabihin na may isang Pilipino na inaaresto po, deprive of liberty at dadalhin doon sa The Hague. Ano pong inyong komento doon, Dean? Mali yung dalawang punto na yon, Ted. No? Kasi una, yung proseso ng ICC ay hindi ayon sa national process. So magkaiba silang dalawa. No? Yung sinasabi na kailangan mo nang idaan sa korte si President Duterte, wala yan sa Philippine law, wala rin yan sa ICC Treaty. Sa ICC Treaty na miyembro tayo hanggang 2019. Remember that? Sabi ng Supreme Court, for anything happening under 2019, kasali pa tayo. At treaty na yun, simple lang sinasabi, kung suspect ka sa crimes against humanity or sa genocide dito crimes against humanity, ito ang paraan. So, by the book, I have to congratulate the Marcos government. By the book, legally, yung ginawa nila. Now, extradition treaty. Bakit extradition treaty? Hindi naman ito a problem. Ang extradition treaty said is between countries. The Netherlands did not ask for hindi naman hiningi ng Netherlands ito eh. Di ba? Nandun lang siya sa Den Haag, sa The Hague, kasi doon ang ICC. Ano yung treaties therefore applicable? Yung Rome Treaty, yung ICC Treaty, ang applicable. And since the crimes were committed by Duterte, alleged crimes against humanity, alam mo nyo, hindi alam ito ng marami, no? The alleged crimes started when he was in Davao as mayor, 2011 hanggang 2019. Kasi those are the years na member tayo ng ICC Treaty. So, yun applicable. And walang sinasabi dun extradition kasi may treaty na. Diba? We already have a treaty na. Now, in this case, of course, the Marcos government, ito yung pwede nating, politically sabihin natin, excuse lang sila, gusto talaga may padala si President Duterte. Kasi dito, sinasabing na hindi na ini-invoke yung ICC treaty. Ini-invoke nila Interpol. Diba? Na matulong natin sa Interpol. But sa totoo lang, I mean, let's call a spade, di ba? The Interpol is just an intermediary here. It's the ICC treaty that makes us liable, di ba? Makes us, requires us to cooperate. So, hindi na po natin maitatanggi na yung Interpol na dahilan din, na tinulungan daw natin to execute itong arrest warrant na ito, ang pinanggagalingan naman talaga nito ay yung ICC arrest warrant. Yeah. Yes. And let's hear about that. Because, di ba? Interesting dito, Tad, if you allow me. Sabi ko perfect ang execution ng Marcos government na pinadala kagad nila si President Duterte immediately within the day. Kasi kung binigyan nila yung chance yung Supreme Court, baka, I cannot predict of course what the Supreme Court will do, baka naka-PRO sila, di ba? On that basis na, why can you cooperate with the Interpol, di ba? In sending a Filipino abroad, di ba? And then, babalik na naman sa ICC. Yun, di ba? Yung, ano ba yung responsibilities under the ICC? Nung member pa tayo. Kasi, applicable yon up to 2019. For crimes, Hindi, for crimes committed na 2019, kahit 2025 na tayo, applicable pa yung ICC sa mga kinumit na alleged crimes during the time. Opo. Nabanggit niyo po itong Supreme Court TRO. Yun nga po, hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court. Ang titulo po ng kanila pong petition ay Petition for Certiorari and Prohibition with Prayer for the Issuance of TRO and or Writ of Preliminary Prohibitory and Mandatory Injunction. Yan ang kanila pong petition. Ngayon, the fact nga po na nakaalis na, so moot na yung TRO. Buhay pa ba ito? Itong tingin niyo, itong certiorari petition na ito? Hindi na. Mutan academic. No? Actually, Ted, hindi ko alam kung sino yung mga lawyers nila, pero parang mali din yung procedure na certiorari kasi, Ted,
takes 30 to 60 days to resolve, di ba? Ang usual sa certiorari, hindi ka nag-TRO at ano. So medyo ano yan, procedurally. Opo. Medyo mali. Dapat diretso sila prohibition. Di ba? Yun yung applicable. Di ba? Or mandamus. Yun. Kasi direct, ano yun, the urgency yun. Pag certiorari said, ang case mo, kailangan, sinasabi mo na invalid yung ginagawa ng government. And then the government takes time. I mean, the Supreme Court takes time. Hihingi ng respondent, ng ano lahat. So, honestly, wala silang chance to get the TRO at the time. Now, and they get it even now, mutan academic. Nasa tingin ko, ha? Siyempre, Supreme Court will still have to deliberate, decide that, and we expect that, of course. But it seems like, tapos na, wala na si Duterte sa jurisdiction ng Philippine Court. Opo. Wala na rin magawa ang government natin kasi in 6 to 7 hours, magla-land na yun sa The Hague, di ba na? I think nag-land silang sa Dubai. Tinitingnan po yung truck ng plane, no? Hindi na pwedeng ibalik kasi tapos ang boxing dito. Tuloy pa ang boxing. Kasi trial pa naman, accused pa. In fact, actually hindi pa siya accused. Suspect pa lang siya. Opo. After that, pwede na siya maging accused. Opo, sige po. So, meron, ano ho ba ang booking process nito? Meron pong kaisipan din na pagdating doon sa The Hague, no? Opo, dadaan ba muna siya sa isang lower court doon? And then, yung lower court na iyon, susuriin ang dinaanan niyang proseso ng kanyang pag-aresto sa pinanggalingan niyang bansa at in case po may mga butas ito o paglabag sa naging karapatan po nitong inaresto ay maaaring hindi pa umabot ng ICC mismo sa office nila doon at maaari pang pabalikin sa Pilipinas kung may mga teknikalidad? Ay, magandang tanong yan, Ted. Marami sa mga kababayan natin hindi actually alam yan. Kasi siyempre ang framework natin Philippine system, di ba? So Philippine system, may preliminary investigation, may information, may arrest warrant, may arraignment, may bail, may trial. Hindi ganyan ang ICC. Pero sinabi ko si Duterte, nung kinuli siya dito, hindi pa siya accused. Suspect pa lang siya. Most probably, Ted, interesting ito malaman kung totoo, he was given summons. Parang to come to The Hague voluntarily. Siguro in-ignore niya yon. That's why he was arrested. Kasi under the ICC procedure, you can be arrested to appear before ang tawag dito, tama ka, hindi lower court or co-equal court kasi sa ICC kasi may iba-ibang tatlong chambers, equal lahat ng judges, but they're assigned to different chambers. May pre-trial. So ito pre-trial pa ito pupunta. Tatlong babae ang nag-issue ng arrest warrant. No? Galing, no? Women judges. Kasi malaking kasalanan sa mga babae si President Duterte kung ma-proven yun, no? Tatlong, and then pupunta yan sa trial, tatlong judges din, and then pupunta sa appeal, tatlong judges. They're all the same court, but different stages. So pagdating niya doon, he will be read these charges. So your crimes against humanity, ito yung mga ina-accuse ka of doing, di ba? Yung ordering the death Davao, in the Philippines, di ba? Maybe, sabihin nila, kasi may witness sila. Mismo ikaw, pumatay ka ng tao. You have all of the inciting to crimes against humanity. So, lahat yun, babasahin yun yung, di ba? You'll be given a chance to respond. So, sana si President Duterte kukuha na ng the best international criminal legal counsel possible. Huwag yung si Harry Roque or yung talagang experience sa ICC, di ba? So he can defend himself, di ba? At that point, lower court, sabihin natin lower court, but actually the co-equal court with pre-trial chamber, doon sila mag-decide, hindi, after hearing from you, we affirm, di ba, na kasi hindi naman sila nag-issue ng arrest warrant kung mahina ang ebidensya. Nakita na lang yung ebidensya, most probably si Bato-Bato, si Lascanya, maraming witnesses pa na alam natin. So at that point, sabihin na, okay, suspect ka na, trial begins. Opo. So the trial, guilty or not guilty ang start on. Arraignment. Opo. Ito ho bang pre-trial chamber na ito, bibigyan ba ng abogado si dating Pangulong Duterte? Kasi ang sabi po, hindi naman pwedeng mga lawyers natin dito makapag-practice doon dahil nga kinakailangan nila ng parang permit or license to practice there. Paano po ang sistema ho dito? Doon muna sa kanya magiging abogado po. Kung wala siyang counsel at hindi siya maka-afford ng counsel, bibigyan siya ng counsel, di ba? Ng ICC mismo, di ba? But I wouldn't do that. Hindi ko gagawin niya kung sa President Duterte ako, di ba? Ang laki ng stake dito. I would hire the best international criminal lawyer
willing to take on the case, di ba? Meron naman. I mean, in some of the toughest cases, there are good lawyers that come, di ba? Actually, palagi ko sinasabi, and I don't criticize the lawyers of the President Duterte. One of them is a very good friend of mine, si Martin Delta, dating LTFR chair, di ba? They're doing their job. Duterte needs counsel. Pero kailangan magaling. Kasi kung di magaling, nako, wala na yun. Opo, sige. So, Dean, may piyansa ho ba ito? Kumbaga, kung preliminary, trial, para ba itong sa atin po sa mga fiscal and then yung establishment po ng probable cause? Ano ho ba ang, dito, ang pinagbabatayan po natin na rule of evidence and then, ganun ba yung pag mahinang ebidensya, pwede ka muna magpiyansa o paano po? Walang piyansa dito, Ted, because the crimes committed are very serious, di ba? Hindi naman ito kahit ano crime pwede dali sa ICC that crimes against humanity, di ba, which is tinatawag niya ang definition of direct attack on a segment of the population. So, so-called drug users, addicts, suspects, di ba? So, it's very serious. Diba? So, wala siyang piyansa na available. Pero, ang quantum of evidence or proof pala, proof muna. Proof beyond reasonable doubt. Kasi criminal case. Opo. So, Ted, we can assure the family of President Duterte and his supporters, he probably has a better, he'll be treated very well due process-wise. I mean, sa Pilipinas, many courts will also treat you very well, but some courts might not be, di ba? Medyo may uncertainty with that unpredictability. Pero sa ICC, highest standards yan of judicial behavior. No? Ang alam ko, nakadalan ako sa ICC several times to visit friends there, judges or friends. Doon, you cannot even talk about cases with your colleagues. Kasi napaka-stricto sila sa conflict of interest, napaka-strict nila sa rules nila of evidence at lahat. So, Dean, saan ang detention nito? Habang nagpapatuloy po, kapag ba nasa preliminary stage pa lang po nitong trial, meron bang specific detention center ang ICC para doon mo naman nanatili yung pong nahaharap na respondent? Yes. They have both detention facility for mga arrested people, mga accused, suspects and accused. And then they have also a prison for those who are convicted. No? Kasi international criminal system ito, hindi to related to the Dutch system at lahat, di ba? And again, let's assure the family of President Duterte and his supporters na maganda ang that he's probably going to be more comfortable there and has better medical assistance in The Hague, di ba, world class, than even in Davao. No? I mean, kasi although simple ng tao naman daw si President Duterte, but basic naman, but very good. No? I think ang problema siguro walang kanin, di ba? And he cannot order pizza as much as he wants to, di ba? Walang only rice there, di ba? Opo. Bawal na rin yata kasi nga diabetic na po ang dating presidente. Din, so may detention facility ang ICC mismo at yung ito lang po theoretical sa conviction po nitong mga nagdaan din ng mga na-convict na mga international criminals, no? May mga war crimes nga po ang iba. Saan ho ang kanila pong detention? Saan po ang facility? At usually po, kapag po ganito kabigat nga na ang pinag-uusapan ay crimes against humanity, ano po ang mga sintensya dyan? Most probably life imprisonment, di ba? Pero like tulad sa atin, when I say life imprisonment, that's not actually life imprisonment, di ba? That's at least 20 years in prison, no? 20 years in prison. And including time served, di ba? Yung detention tulad sa atin. So usually ang trial nito lasts for 7-8 years. Matagal siyang trial, matagal yung trial ng ganito classic kaso, no? I mean, so 20 to 20 years And the prison is right there in the ICC compound or nearby the it's really and very comfortable. Again, very, very comfortable. They treated very well kasi ang ICC to show the highest standards of humane treatment, even of convicts. Opo. So, yung kanila pong prison facility, doon din sa area po, sa compound, no? Nito pong ICC, pati po yung kanyang detention facility, naandun na po iyon. Wala na pong, kumbaga hindi nalalayo doon, din, no? Opo. Yeah. Opo. Yeah. Opo. Dito ho ba ay pwede pang maging maipatawag ng defense ang Philippine government
dito ho sa of course may mga testigo na po dito, yung mga pahayag po nitong mga nag-execute nga ng mga affidavit, definitely po ipatawag yan, no doubt. No? Pero dito ho ba pwede pang ipatawag ang Philippine government tungkol nga po dito sa binabanggit na paglabag sa karapatang pantao ng ating dating presidente dito sa kanyang pinagdaanan po sa kanyang arrest? Pwede naman, pero good luck, di ba? Kasi nga, ito na sinabi ko, the Marcos government did everything by the book, di ba? Ninenervous nga ako kasi kailangan talaga same day siya ilipat. But the Marcos government made sure na medically okay si President Duterte to fly, di ba? Siyempre, sabi ng pamilya, itaas ng sugar, kailangan siya ng doktor. Sabi ni Senator Bongo, may procedure pa siya sa medical city the next day. Chinek naman yun ng mga doktor as what you have heard, di ba? So, hindi naman siya ililipad. Hindi naman tama din yun. Di ba, kung may sakit ang tao, hindi mo siya pwedeng ilipad sa aeroplano. Basic yun eh. Di ba? And ano naman, so he was treated very well as a Filipino should be treated. Opo, opo. Doon ho ba sa ICC, pwede rin pong maging rason ang medical furlough in case, gagaya po na nangyayari sa atin dito, di ba na alam nyo, yung mga inaakusahan, ano man pong kaso, plunder man yan, criminal case man yan, may medical furlough. Pinahayaan po na doon na lamang manatili sa mga ospital, outside of the facility of ICC. Sa atin kasi, Ted, okay, syempre kailangan bigyan ng medical assistance, di ba, as needed. Pero sa atin kasi, nabuse natin yung medical furlough. Para ba, yun na yung prison cell mo, di ba? Yun ang European President PGM. Kaya, di ba, saludo tayo kay Laila de Lima, di ba? She was given that option. Sige na, doon ka na sa hospital, aircon, mas komportable, di ba, lahat ng ano. Pero she is used to be treated, di ba, differently than other political and other detainees. So doon naman, walang ganun. Walang forever ka na sa hospital, asa ka pa, but if you're needed to be in the hospital, you'll be brought to the hospital, di ba? Or doctors will be brought to you. But kung seryoso kasi, syempre sa hospital ka dadalhin. Kasi nga, babalik ako sa sinasabi, the ICC is committed to the highest humanitarian and human rights standard in the world. No? Kasi nga siya, global mechanism siya eh. So wala siyang choice but to follow international human rights and humanitarian law. Opo, opo. Kaya nga ang kanilang nililitis ay tungkol po sa mga paglabag din no, sa karapatang pantao. Pwede bang dumalaw doon ang pamilya maliban po sa mga abogado? In case lang po, ito po again, theoretical, kapag naandun po ang isang prisoner o detainee, pwedeng dalawin ang kanyang mga mahal sa buhay. I'm sure may provision na gano'n, di ba? Okay. I'm sure. I haven't personally seen experience, pero part naman yan ng right of a prisoner yan, right of a detainee yan. Di ba? Not only your lawyer, but also to be visited by your loved ones. Di ba? Pero very strict yan, hindi pwedeng kahit sino lang pupunta. Di ba? I think si VP Sara, pupunta na daw siya doon. Si Kitty Duterte, yung Polong, lahat sila, Pante, Anilet, even, can visit. Opo. May tanong po si Chacha Dean. Ano po? Pumamarapatin po ninyo. Go ahead, Cha. Dean, good morning po. Itong question ko, mga what ifs and could have beens po, kasi nandun na ngayon or papunta na nga po ng dahig din sa Netherlands itong si dating Pangulong Duterte. Pero kung sakali na hindi sumunod po ang Pilipinas sa ICC arrest warrant, paano naman po ito makakaapekto sa reputasyon at international standing po ng Pilipinas? At meron din po bang possibility ng sanctions or iba pa pong diplomatic consequences? Well, sinabi na, overall, talagang in defiance tayo of international law. Kasi tulad na sinabi ko, kahit hindi na tayo member ng ICC na ito, bound tayo sa ICC Treaty for crimes committed until 2019 when we left. Diba? After 2019, hindi ka na pwedeng i-charge under the ICC. Pwede ka i-charge sa Philippines. Diba? But under 2019, the Philippine government was bound to respect that. So, pag hindi natin sinunod yun, talagang bababa ang tingin sa atin. Salita lang po itong Pilipinas about rule of law and following international. Diba, palagi sinasabi ito, President Marcos is the darling of in the foreign, sa mga laming mga kapwa president niya, prime minister, kasi because he talks the talk, diba, about human rights, etc. Ako mismo, marami ang problema sa Marcos government on human rights, but that's not the time to do that, to say that, diba? Kasi dito, I support completely yung ginawa ng Marcos government. No? So, I think, of course, anong consequences, diba? Kasi namin ni President Marcos yun. We need the Interpol, diba? To catch Filipino criminals, diba? Everywhere that they are, diba? And so, if you do not
cooperate with the Interpol, they will no longer cooperate with us kasi nasa Interpol agreement din. Yeah, no, we have to do this. So, walang choice sa tingin ko yung Marcos government except to do it. Now, si Duterte did not care about our international standing, di ba? Did not care about our allies, di ba? Did not care about human rights. So sa kanya, no, hindi tayo mag-cooperate at all, di ba? But si Marcos cares about those things. Si BBM cares about these things. So, at least in terms of the perception, di ba? So, yun. Dito po sa desisyon na ito ng Marcos administration, sinasabi nyo nga po maayos yung naging paghawak nila doon sa pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte kahapon. Pero sa nangyaring ito, sa tingin nyo po ba mas magiging open kaya ang kanyang administrasyon ng bansa sa pagsali ulit sa ICC? And would that be good para po sa kanyang administrasyon? Yeah, I hope so. Kasi tulad din sabi ni Harry Roque, the best praise sa joining at RC comes from Harry Roque, the spokesman of President Duterte noong 2011. Grabe yung pagpuri niya kay President Aquino. Sabi niya, "Ay, salamat kasi under President Marcos Sr. and under Dory Arroyo, maraming mga atrocities at hindi tayo sumali. Ngayon, pwede nang gamitin natin yung ICC." So, no, it will not necessarily be used against Marcos kasi Marcos naman, di ba, talks the talk at least, di ba? Hindi naman siya nag-incite ng violence against di ba? But it's very, very good for the country. Tama si Harry Roque. I agree completely with Harry Roque in 2011 na dapat sumali tayo sa ICC ulit. Last na lang po sa akin, may iba pa po bang bansa o leader na nasa parehong sitwasyon po ng dating Pangulong Duterte na pwedeng maaring maapektuhan po ng naging desisyong ito, kumbaga magiging president sa ibang ICC cases laban po sa world leaders natin, sa iba pang world leaders? Yeah. Myanmar, right now, may ICC investigation na what they call preliminary investigation so sa first Asian leader si Duterte. So I think the people in our region, di ba? Hindi ko na babanggitin yung iba kasi nagbibiyahe rin ako sa region natin. With Myanmar, very clear sa akin yan. But there are strong men in our region that violate human rights, di ba? So, better be careful kasi you don't even have to be a member of the ICC, di ba? Si Netanyahu ng Israel, hindi naman member yung Israel ng ICC, pero the crimes were committed in a place na may jurisdiction yung ICC. Kinarge pa rin siya. Opo. So may pending arrest warrant, I think, kay Netanyahu. Yes, sir. Kasama nga po pati si Ginoong Putin. Din, ito po. At Putin, of course. Opo. Din, meron pa bang legal remedy locally ang kampo ni dating Pangulong Duterte? Meron pa ba silang maaring ipetisyon sa kataas-taasang hukuman at maaari nilang mapauwi pabalik dito ang Pilipinas? Meron pa ho ba? Tingin po ninyo. Wala na. Kay President Duterte himself, wala na. Because we no longer have jurisdiction, di ba? Ang context na nasagot ko is hindi mag-U-turn yung aeroplano, di ba? Kasi nasa Dubai na sila ngayon and nag-refuel lang yun, di ba? And then the election na sa The Hague. So assumption natin hindi mag-U-turn, di ba? Philippine flag, nakita ko yung flight tracker. Philippine flag. So, theoretically, nasa Philippine soil pa siya, di ba? Pero pag-land niya sa The Hague, ito turn over na sa ICC. Wala nang jurisdiction ng Philippines. The Philippines cannot order the ICC, Philippine court cannot order the ICC to do anything. May remedy po sila dito, not for Duterte, but for the next ones that will be accused, di ba? Una lang ito natin, this is the first, but there are several. Di ba, alam na natin. Probably si Senator Bato, baka si Senator Bongo, ilang mga general na lumabas sa Quadcom hearings, di ba? Na nakasali. Ang lumabas sa Quadcom hearing said na hindi pala ito war against drugs because of to save the country. Criminal enterprise tried to make money in the war against drugs. Diba? Yun ang lumabas sa Quadcom hearing ka. Kaya grabe ka, suklam, di ba? Masuklam na nga yung you want to do this for the good of the country but you will kill people. But you kill people for a criminal enterprise, di ba? Grabe. Sa Quadcom nakita natin yan na this was not about this was not about saving the country from drugs. This is a criminal enterprise and people made money. Daming kumita. May mga kumita, di ba? May food chain na kumita from the top official to funeral parlor, di ba? Sa industry na yan ng pagpapatay ng kapwa Pilipino na mga mahihirap pa. Tao ko doon, massacre of the poor.
Opo. Doon din po sa reward system nga na ating napakinggan na pinairal nila, no? Opo, doon sa mga napapatay. Ito sa criminal enterprise, Opo. including yung Din, nakalusot ng mga drug lords. Opo. Din, so there's no way para utusan ng Supreme Court, no? O ng hukuman, ang Marcos administration, Marcos government, o punta kayo doon, dalhin yung pabalik dito ang dating Pangulong Duterte. Definitely po, wala nang ganon. Wala nang usapin na ganon. No? Wala. And ito yung irony dito, Ted. Baka may chance tayo to do that kung member pa tayo ng ICC, di ba? Kung member tayo ng ICC, pwede tayo pumunta sa ICC, di ba? As a member, objecting or ordered by the Supreme Court. But I cannot even imagine that. Alam mo, the Supreme Court never orders the President or even Congress. Hindi sila nag-order kasi separation of powers. What they do is to stop the President or Congress from doing something. Yung tinatawag natin status quo anti-order, di ba? Opo, Kaya hindi nag-issue ang Supreme Court ng TRO against the President. They're not foolish. Di ba? They don't do that, di ba? They issue what's called a status quo anti-order na freeze muna. Di ba? Wag mo nang gawin yung binabalak nyo. Dito, tapos na eh. Tapos na yung So, they will not order the President. Kasi foreign policy na ito. They will not order the President to do anything. I suspect, siyempre, bahala ang Supreme Court. They're independent. They're the brightest lawyers in the country. No? Opo. Sige po. So ngayon po, itong mga sinasabi na pwede pa hong paglabasan ng arrest warrant, ito na ngayon, itong mga nandito pa, meron pa kayong, sako pa kayo ng jurisdiction ng mga korte at sila ang meron pang paraan to stop this pending arrest warrant. Anong kanin nyo din? For them. For them, yes. Diba? So if I were them, simple lang, if they were given summons, diba? Maganda na sila o mag-file na sila. But they have to reveal na, may summons ako from the ICC. Si General Bato ata, Senator Bato, sinabi niya ata yan na he was already sent a communication by the ICC, di ba? So, yun. I mean, sooner or later, di ba, yung sinasabi ni Martin Luther King, di ba, the arc of the moral universe is long but it always bends towards justice. Opo. So, Dean, ano po ang inyong mensahe ngayon sa mga hindi po nagugustuhan itong mga pangyayaring ito? With all due respect lang po sa kanila, para lang ho nila maunawaan. Opo, kasi alam nyo na, ngayon po, sabi nga, nahaharap ang ating bayan sa pagkakawatak-watak at mukha pong itong ingay na ito ay baka po lumikha ng ilang pong hindi magandang epekto sa kabuuan po ng ating bansa. Ano po ang inyong mensahe sa lahat po ng hindi nagtutuwa sa mga pangyayaring ito? Kailangan tayo magkaisa bilang bayan. Diba? Sa commitment natin sa karapatang pantao. Diba? It's applicable to President Duterte and his family. It's applicable also to the victims of extrajudicial killings. Diba? Hindi naman pwedeng dahil sa Pangulo ay mas mataas ang standards natin sa due process compared to sa mga biktima. Diba? So let's respect the process. I mean, yun ang hindi ko alam, hindi ko maintindihan bakit sila ma-iinis o magagalit. Mismo si President Duterte naman many times, di ba? Na I will face the ICC. I'm ready to face the consequences of the war against drugs, di ba? Ano yun? Binabola lang ba tayo noon? Nanggugulat lang ba siya? Nagpo-block lang ba siya? So I think ang natin, of course, babalik tayo sa original sin dito, which is the killing of innocent people or even criminals but not proven to be criminals, di ba? Huwag nyo nang gawin yun. Huwag mo natin gawin yun, di ba? Nangyayari pa rin yung killings of, especially ngayon, political activists who let enforced disappearance. As a lawyer from many families na nawalan yung both to that time administration, di ba? Huwag na natin gawin yun. Kasi yun ang nag-divide sa atin. Sa tingin ko. The fact na we do not follow the basics of due process. I don't know. Alam mo, Ted, pa-conclude na tayo. I just want to put on the record na I was not in favor of the ICC case at the beginning. Kasi as a lawyer and as an officer of the court, I wanted our legal system, di ba, to do this, di ba? Yung sana yung, first of all, for the president himself, Duterte, when he's president, to restrain, di ba? There was a way to stop the ICC process from happening, di ba? Which is, she should have stopped inciting to violence, di ba? Stop boasting about killing, di ba? About his own legal people. Because winner na siya 6 months after being president ng ICC prosecutor, di ba? You're inciting to violence. That's a crime already. Pangalawa, kung nagsimula na yung patayan, dapat in-investigate the victims. Nung
kung in-investigate seriously yung hundreds of killings or thousands of killings, the first, the ICC will not get involved kasi may principle of complementarity. Opo. Papasok lang yung ICC if your country does not investigate, di ba? Opo, opo. So yun, na nagsimula ng investigation sa Quadcom, sa DOJ, but too late na hero na tayo, di ba? Nag-start ng process, malapit na makonclude ng process, di ba? And then the Philippine government has decided na better sa ICC na lang gawin yung accountability ni President Duterte. Kasi sa atin, might take another 10 years before an arrest Opo. warrant is issued, di ba? Opo. At least ngayon, ready na siya. Right na. Opo. Kahit 7 years into the process, 6 years. Nag-start siya ng 2016, in fact. No, ano said? 9 years. It took the ICC 9 years. Binigyan ng a lot of chances ang Duterte government to reverse this, di ba? Opo, yan ba ang inyong sagot po din dito po sa issue ng sovereignty? Na ipinupukol po ngayon na yung ipinagkanulo ang soberenya ng Pilipinas dahil lang himasok ang isang international body sa ating judicial system? Yun ang basic principle ng international law, public international law, is auto-limitation. What do you mean auto-limitation? You enter into a treaty, you surrender part of your sovereignty. When you join the United Nations, you surrender part of your sovereignty. When you join ASEAN, you surrender part of your sovereignty. When we had deals with China under Duterte, you surrender part of your sovereignty. But freely, di ba? Freely. Yun ang importante. Malaya ba ang Presidente Pangulong Marcos nung ginawa niya ito? And the answer is yes. Wala namang nag-pressure kay Marcos na gawin ito eh. Opo. Di ba? Yes, sir. So, yes. Opo. Irrelevant yun kasi you really surrender your sovereignty, part lang of your sovereignty. But that's why you sign a treaty and you ratify a treaty with the Senate. Di ba? Kasi, Opo. ano yun, you agree to surrender part of your sovereignty. Opo, parang din po doon sa Interpol, sa pagiging miyembro ng Interpol, ganun din po yung sa inyo pong pag-aanalisa nga dito po sa usapin po ng soberenya. Sige, so Dean, Sir Tony, thank you for educating us. Ito po yung napaka-importante. Ang dami po naming natutunan and we understand better now ito pong pinagdadaanan ng dating Pangulong Duterte sa prosesong ito. Muli kaming tatawag ho, sir, kung sakasakali po may mga dapat tayong linawin. Anytime, sir. Ang galing ng mga tanong nyo, I think very, very enlightening yun sa audience natin. Magandang araw din sa mga nakinig. Opo, salamat po sir at mabuhay. Thank you. Si Dean Tony Lavinia, isa nga po sa appointee yan sa Permanent Court of Arbitration at di matatawaran, isa rin pong international law expert.